Naghigpit ng seguridad ang ilang paaralan kasunod ng trahedya sa Tacloban. Sa isang bayan sa Cebu, bawal nang madala ng cellphone o magdala ng cellphone ang mga estudyante sa loob ng paaralan. Nasa frontline ng balita niya, Simon Gualvez. Isa-isang pinabubukas at iniinspeksyon ng bawat bag ng mga estudyante sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Gumagamit pa nga ng handheld metal detector ang mga security guard para masigurong walang bit-bit na anumang mapanganib na bagay. Approve yan sa mga magulang. Yun nga lang, medyo hassle. Pabor po ako dyan pero malilate yung mga ibang bata kasi ang oras na ng pasok 6 o'clock eh. Bukod sa mga pampublikong paaralan, hinigpitan na rin ang seguridad sa mga private school. Gaya na lang sa St. Vincent Blessed School of Manila Incorporated kung saan kinakapkapan ng mga estudyante at chinecheck din ang bawat bag. Kahit gunting, bawal. Bawal din daw ang maglagay ng ballpen at lapis sa bulsa tuwing lalabas ng classroom. Right now, we believe that it's better safe than sorry. And for us here at St. Vincent, we uphold the value of safety talaga. Hindi po natin hawak yung isip ng mga kabataan ngayon eh. Kakatakot siya ngayon sa panahon na to, napaparanoid kami as a parent. Nilalagyan na lang ng pangalan ng mga kinumpis kang gamit at ibabalik din sa mga estudyante pag uwi nila. There's the communication with the guidance counselor, and you could also talk to your advisors or Higit pa sa inspeksyon, mas pinaigting din eskwelahan ang counseling sa mga mag-aaral. Pinaka-pinupunta namin sa bata ngayon is don't be afraid to reach out. Don't be afraid to speak up because we're always here to help. Approve na approve yan sa mga magulang pero sana raw consistent ito at hindi sa umpisa lang tapos magpepetiks kalaunan. Sa bayan naman ng Dumanhog sa Cebu, bawal magdala ng cellphone sa school ang mga estudyante. Kukumpiskahin yan. Magkakaroon na rin ng curfew sa mga internet cafe. Hanggang 8 p.m. lang pwede mga grade 10 student pababa, habang hanggang 10 p.m. naman ang iba pang mga menor de edad. Teachers should discipline our students and parents should discipline their children and should take care. Let's not wait for something bad to happen. Si Senate President Win Gatchalian isinusulong na ipagbawal ang social media sa mga 16 anyos pababa. Ilang bansa na rin ang nagpatupad ng ban, kabilang ang Australia at Malaysia. Binigyang diin niya na posible pa itong magamit sa paglalason sa isip ng mga kabataan, lalo na ang ilang online games. Base sa mga reports rin na nababasa ko sa ibang bansa, itong ganitong violent games ay pinapasukan ng mga terrorist at extremist. At dito nila ini-impluwensyahan yung bata na pumasok sa mga hindi magaganda at karahasan. Ipinunto rin ni Gatchalian ang problema sa bullying. Ilan raw sa nakikita nilang solusyon ang paglalagay ng mga CCTV at pagdaragdag ng security guard at watchmen o tanod sa mga paaralan. Sa Maynila, pinirmahan ni Mayor Isko Moreno ang Manila Safe Schools Initiative, katuwang ang PNP, DepEd, private schools at mga barangay para maiwasan ang karahasan sa mga pampublikong lugar, lalo na sa paaralan. Binigyan niya ng 70 araw ang Schools Division Office ng Maynila para magsagawa ng school safety audit. The order to strengthen our city's effort to prevent school-based and public mass casualty violence and direct the Manila Police District, DepEd Manila, to implement, coordinate, create preventive measure, safety and emergency response measure sa ating mga eskwelahan. Nauna nang nilinaw ng PNP, hanggang labas lamang ng mga paaralan ang pagpapatrol ng mga pulis, maliban na lang kung hihilingin ng presensya nila sa loob. Sa panahon ngayon na malaking hamon sa mga kabataan ng bullying na nauuwi sa karahasan, higit na kailangan ng mga paaralan ang pagkakaroon ng mga rehistradong guidance counselor na sila tututok pagdating sa psychosocial at mental health support ng mga mag-aaral. Ang problema, sa pinakahuling datos ng DepEd, nasa 4,000 lamang ang lisensyadong guidance counselor sa bansa. Malayo ito sa tinatayang higit 50,000 inaasahan para matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa paaralan. Maraming concern ng mga teachers ngayon na hindi nila madisiplina yung mga bata because they are always prone to complaints ng estudyante. Child abuse. Pupunta po yan sa DepEd tapos yung DepEd pagagalitan yung schools. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.